Hindi pa ako nakakita ng mas kawawang bidang lalaki. Kaka-transport lang niya sa ibang mundo. Pero dahil sobrang inutil sa pagsusulit, kinasuklaman siya ng Diyosa. At muntik pa siyang patayin sa harap ng buong klase. Kitang-kita niya ang mapanghamak na tingin ng dating mga kaibigan. Nag-iwan ng huling salita ang bidang lalaki na puno ng galit. Mamatay ka na, mabahong Diyosa. Huwag maliitin ang isang kabataang mahirap. Hintayin mong bumalik ako. Ang bida ay isa lamang di pinapansing estudyante sa klase. Mula pagkabata, nakaranas na siya ng malupit na karahasan sa bahay mula sa kanyang mga magulang. Akala niya ay magpapatuloy na lang ang walang saysay niyang buhay. Hanggang sa biglang lumiwanag ang paligid. At silang lahat ay nasummon papunta sa ibang mundo. Isang babae na nagpakilalang Diyosa. Pinahayag sa lahat ang layunin ng kanilang pagtawag. Dahil malapit nang magbalik ang dakilang demonong emperador. Kaya't napilitan silang magsagawa ng seremonyang pagtawag sa mga bayani. Hindi nila namalayan na nasa harapan na nila ang Diyosa. May isang nagtangkang magtanong, paano kung ayaw nilang makilahok, maaari ba silang umalis? Ngunit sinabi ng Diyosa na para makabalik sa orihinal na mundo, ay kailangan ng isang partikular na materyal. Ang materyal na ito ay tinatawag na Evil King Essence, isang espesyal na magic essence. Ngunit ang essence na ito ay mula sa puso ng dakilang demonong emperador. Pagkarinig nito, agad na nagalit ang lalaking may dilaw na buhok. Ayaw niyang masangkot sa ganitong gulo. Isa pa, sila'y mga ordinaryong estudyante lang sa high school. Anong kapangyarihan meron sila para labanan ang dakilang demonong emperador? Nang marinig ito, iniutos ng Diyosa na ilabas ang isang demon wolf. At sa harap ng lahat, hinayaan niyang kainin ng demon wolf ang isang inosenteng tao. Pagkatapos ay nagbasa siya ng orasayon at ginamit ang fireball spell upang patayin ang malakas na halimaw. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Napagtanto nilang hindi ito isang pelikula. Totoo ngang nasummon sila sa ibang mundo. Sunod ay ang pagsubok ng antas ng kanilang magic power. Dahil lahat ng naroon ay itinuring na mga bayani, may mga tagong kapangyarihan sila sa loob ng kanilang katawan. Ang liwanag ng kristal ang nagsasaad ng lakas ng potensyal. Karamihan sa mga sumubok ay nasa karaniwang antas na C at B. Ngunit hindi nagtagal, may lumabas na may antas na A. Agad siyang lumaki ang ulo sa tuwa. Pero hindi pa siya natutuwa ng matagal. Lumabas na ang unang S-rank na kalahok. Labis ang tuwa ng Diyosa sa sandaling iyon. Ngunit ang hindi inaasahan ay ang paglabas ng pangalawang S-rank. At sumunod pa ang pangatlo. Nagulat ang Diyosa at hindi makapaniwala. Dahil noon, hindi laging may S-rank sa mga summoned heroes. Ngunit ngayon, 3 agad ang lumitaw. Di nagtagal ay turn na ng bida. Akala niya siya ang special na huling lalabas. Pero ang resulta ay pinakamahinang i-rank. Mula sa umaasang ngiti, biglang lumamig ang mukha ng Diyosa. At tinawag agad ang susunod na kalahok. Nagulat ang bida sa reaksyong ito. Kaya tinanong niya kung anong ranggo niya. Ngunit ayaw siyang pansinin ng Diyosa. Wala siyang nagawa kundi bumaba na lang sa entablado. Ang huling kalahok sa pagsusulit. Bagamat ay rank lang siya. Ang kulay na lumabas sa kanya ay kapareho. Ang sa tinaguriang pinakamalakas na madilim na bayani. Pagkatapos, ipinaliwanag ng Diyosa kung paano buksan ang status panel. Hindi na nakagugulat na ang stats ng bida ay mas mababa pa sa isang aso. Ngunit hindi ito hadlang para ipagpatuloy niya ang simpleng pamumuhay bilang ordinaryong tao. Ngunit hindi siya tatantanan ng Diyosa. Iniutos niyang paalisin ng mga sundalo ang bida, at ipatapon sa pinakamababang magic teleport circle. Dahil siya ang pinakamahinang bayani sa lahat, at ang mga mahihinang bayani noon, ay madalas maging pabigat sa malalakas. Kaya't naging kaugalian na tanggalin ang pinakamahinang bayani. Ngunit kung papatayin siya agad, baka maapektuhan ang morale ng ibang bayani. Kaya nagpa siya silang bigyan ng pagkakataon ng bida. Basta't makaligtas siya sa mga guho ng teleport site at makabalik sa ibabaw. Magkakaroon siya ng kalayaang mabuhay. Nagkaroon ng bahagyang pag-asa ang bida. Kaya tinanong niya kung delikado ba ang guhong iyon. Ngumiti ang Diyosa ng mapanghamak. At sinabing hindi rin niya alam. Pero lahat ng kriminal at bayani na pinadala roon noon, ay wala pang nakakabalik ng buhay. Agad na sinabi ng bida na hindi naman siya ganap na walang silbi. Dahil tila meron siyang likas na kakayahan, na magdulot ng paralysis o lason sa iba. Pero wala ring pakialam ang Diyosa. Dahil sa mundong ito, ang mga status abnormality skills ay walang silbi dahil sobrang baba ng tsansa na gumana ito. At kahit gumana man, hindi rin ito epektibo. Masyado rin itong panandalian. Pagkatapos ay patuloy siyang tinuligsan ng Diyosa. Sabing wala nang saysay ang skill mo. Pati ang rank mo ay E. Kahit mag-level up ka, kaunti lang ang madaragdag sa stats mo. Kailangan mong magdoble, tripleng kayod kumpara sa iba. Nakiusap pa rin ang bida na huwag siyang itapon. Ngunit inirita lang nito ang mga kaklase niya sa sobrang tagal. Lalo na si Lao-Shi na patuloy ang pang-aalipusta. Lumapit ang kaklase niyang minsang iniligtas niya mula sa bullying. Akala niya ipagtatanggol siya nito. Pero nagpakita ito ng ibang anyo. Pre, ano bang sinisigaw-sigaw mo riyan?
Hindi naman ako sumisigaw. Kapag tinatawag mo ako, magbigay galang ka naman. Dahil ikaw ay E-rank na nasa pinakailalim. Hindi ka pwedeng walang respeto sa isang A-rank tulad ko. Kaya sa nalalabi mong araw sa mundong ito, pilitin mong mabuhay ng masigasig. Inutil na bayani, lubos na nawalan ng pag-asa ang bida. Bago siya ay teleport, binigyan pa siya ng isang basurang gamit. Dahil bawat bayani na tinatawag ay binibigyan ng isang natatanging gamit. Dahil I-rank lang siya, ang gamit na iyon ay isang sinturon lang na may ilaw. Sa puntong ito, lumapit ang class president upang mamagitan. Ngunit binigla siya ng Diyosa at nawalan ng malay. Hindi na kinaya ng bida ang ginawa ng Diyosa. At hindi na niya napigil ang magalit. Gamit ang galit, ginamit niya ang sariling status abnormality skill. Ngunit dinepensahan ito ng Diyosa, hindi ito tumalab. Dahil ang Diyosa ay may likas na skill na Goddess Dispel, na automatikong nagkakansela ng status abnormal effects. Nagpatuloy ang Diyosa sa pangungutya. Matapos ang paulit-ulit na pag-aalipusta, tumigil na ang bida sa pagmamakaawa. At bago siya ma-teleport ay nagdeklara ng gyera laban sa Diyosa. Hintayin mo ako, mabahong Diyosa. Kapag nakabalik ako ng buhay, pagbayaran mo ang galit ko. At sa ganitong paraan, na-teleport ang bida sa lugar na may 100% death rate na dungeon. Una niyang pinuno ng mana ang sinturon, kaya't bahagya niyang nakita ang paligid. Sa halip na ruins, mas mukha itong kuweba. Ilang hakbang pa lang ay nadapa siya sa kalansay. Malamang sa mga naunang bayani na na-teleport dito. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat. May lumitaw na halimaw sa likod niya. Halos di niya ito nalampasan at agad na tumakbo. Ramdam niya na ibang antas ang halimaw na iyon kaysa sa kanya. Ang matinding pagnanasa nitong pumatay ay nakakakilabot. Sa gitna ng takot, nadapa siya sa bato. Akala niya ay kamatayan na ang kasunod. Ngunit naalala niya kung paano siya itinapon ng Diyosa at mga kaklase. Kaya't ginamit niya muli ang status abnormality skill. At sa kanyang gulat, gumana ito. Akala niya ay sobrang baba ng chance na tumalab. Wala na siyang pakialam. Tumayo siya at muling tumakbo. Nang akala niyang ligtas na siya, biglang may lumitaw na naman. Isang halimaw na mukhang manok. Hindi na siya nag-alinlangan. Muling ginamit ang status abnormality skill. At tumama na naman ito. Mukhang hindi nga ito kasing inutil tulad ng sinabi ng Diyosa. Kaya't ginamit muli ng bida ang status effect na lason. At nagsimulang magsuka ng dugo ang halimaw. Hanggang sa unti-unti itong mamatay. Ngunit dahil sa paulit-ulit na paggamit ng skill, nagsimula ng mapagod ang bida. Ubos na rin ang mana niya. At sa kanyang pagkagulat, ang halimaw sa likod niya ay nakawala na sa paralysis at muling humabol. Kaka-rating pa lang ng lalaki sa ibang mundo, ay iniwan na agad siya ng Diyosa sa pinakamapangahas na dungeon. Lahat dahil lamang sa pagkakaroon niya ng pinakapangit na skill na status abnormality. Ngunit matapos niyang lasunin ng isang high-rank monster, bigla siyang nag-level up ng todo hanggang level 258. Dahil sa biglaang pagbalik ng mana niya, muling ginamit ng bida ang kanyang status abnormality skills ng sunod-sunod. Pero ayon sa Diyosa, ito raw ang pinakawalang silbing skill sa mundo. Napakababa raw ng tsansa nitong tumalab, ngunit natuklasan ng bida na 100% ang tagumpay ng kanyang skill. Habang tumataas ang kanyang level, sobrang dami na rin ng kanyang mana. Aabot na raw ito ng higit 10,000. Sa harap ng dagsang halimaw, hindi siya tumakas. Bagkus, ginamit niya ang paralysis at poison sa lahat ng lumalapit na halimaw. Habang isa-isang bumabagsak ang mga halimaw, muling umangat sa di kapanipaniwalang antas ang bida. Sa loob lamang ng 2 minuto at kalahati, umabot na siya sa level 395. At ang kanyang mana ay lumampas na sa 13,000. Habang hinihintay mamatay ang mga halimaw, gumamit muli siya ng sleep skill. At na-level up pa ang mastery nito sa level 2. Nang bumagsak ang huling alon ng mga halimaw, umabot na ang bida sa level 500. At habang mainit pa ang momentum, nagpasya siyang pumatay pa ng ilan. Ngunit pagtaas pa lang ng kamay niya, tumakbo na palayo ang mga halimaw. Sino ba talaga ang halimaw dito? Sa puntong ito, nagutom na ang bida, kaya hindi na niya tinuloy ang habulan. Pagkatapos ng ilang araw at gabi ng walang tigil na laban, sinubukan niyang alamin kung makakain ng halimaw. Ngunit sobrang tigas ng katawan ng halimaw, kaya't napilitan siyang subukan ng eyeball nito. Sino ang mag-aakalang gawa pala sa acid ang katawan ng mga halimaw? Pagkakagat niya, nagsuka siya ng walang tigil. Naalala niya ang pouch na ibinigay ng Diyosa. Sa isip niya, baka may pagkain sa loob, kaya sinubukan niyang buksan ito. Laking gulat niya nang lumabas ang modernong pagkain. Hindi niya alam kung bakit may pagkain mula sa dating mundo. Pero ito ang nagligtas sa kanya. Matapos makakain at makainom, nagdesisyon siyang maghanap ng paraan palabas. Dahil limitado lang ang pagkain,
Ayaw niyang mamatay sa gutom sa lugar na ito. Mabilis lumipas ang 2 araw at kalahati. Halos lahat ng chicken monsters sa kuweba ay napatay na niya. Sa panahong ito, kahit anong uri ng halimaw, maging ito man ay isang dragon, hindi pa rin makaliligtas sa paralysis at poison combo. Nang walang kapantay niyang skill set, muli, tumunog ang level ng notification. Pero manhid na ang bida. Kahit gaano pa siya mag-level up, hindi na rin niya maramdaman ang saya. Dahil noong bata pa siya, inabuso siya ng kanyang mga magulang. At nagkaroon siya ng hanggarang patayin ang lahat. Ngunit iniligtas siya ng kanyang tiyuhin at tita. Akala niya'y kinalimutan na niya ang mga alaala noon. Ngunit sa mga araw ng patayan, muling nagising ang kanyang pagnanasang maghiganti. Nagpasya siyang yakapin ang tunay na sarili, para maghiganti sa Diyos ang iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghahanap ng labasan. Nakatuklas siya ng maraming lihim na pintuan, na binubuksan gamit ang mana. Sa loob, may mga patay na adventurer na namatay sa gutom at uhaw. Sinuri ng bida ang kanilang kagamitan, at nakakita ng bag ng asul na hiyas. Baka mabenta niya ito sa magandang halaga pagkalabas niya. Sa huling silid na kanyang napasok, may isa pang bangkay sa loob. Mukhang namatay dahil sa sugat sa tiyan. May iniwang papel sa tabi ng bangkay. Nagulat ang bida sa nabasa niya. Ang patay ay ang tinaguriang pinakamalakas na dark hero noon. Nanalin lang din ng Diyosa at pinadala sa maze na ito. At namatay ng miserable. Ang laman ng papel ay kahilingan sa sinumang makatagpo nito, na maghiganti sa huwad na Diyosa. At dahil nais din ng bida ang paghihiganti, tinanggap niya ang hiling. Sa paghalughog ng gamit ng Dark Hero, natagpuan niya ang isang libro ng Forbidden Magic, at isang scroll ng Forbidden Spell. Kung maunawaan niya ito, baka masira niya ang skill ng Diyosa. Pagkatapos magpaalam sa bangkay, sinimulan niyang aralin ang libro. Habang binubuklat ang pahina, may iniwang babala ang bayani, na mag-ingat sa Soul Eater sa labasan. Lahat ng bayani na lumapit sa labasan ay pinatay nito, kaya't maingat na siyang naghanap ng daan palabas. Natuklasan niyang kailangan ng isang espesyal na hiyas upang buksan ang labasan. At ang hiyas ay makukuha lamang sa pagkatalo sa Soul Eater. Kahit pa nakaabot na siya sa level 1000. At lagpas pa, wala pa rin siyang kasiguruhan sa tagumpay. Kaya't sinubukan niyang atakihin gamit ang paralysis skill. Ngunit bago pa siya makakilos, nasugatan na siya. Ang halimaw na ito ay higit na mas malakas kaysa sa lahat ng nakaharap niya. Mukhang nararamdaman ng Soul Eater ang intensyon ng kanyang pag-atake. Kaya nauna itong nagpalabas ng enerhiya. Wala siyang oras upang makapagsimula ng skill. Dahil ang kondisyon para sa status abnormality, ay kailangang magtagpo ang kanilang mga mata. At kailangang sigawan ang pangalan ng skill. At kailangan pa ng tamang distansya. Nagplano ang bida na umatras. At mag-isip ng ibang paraan. Pero dahan-daang lumapit ang Soul Eater. Hindi ito agad umatake. Para bang tinatamasa nito ang habulan. Hindi ito kaagad umatake. Sa halip ay bumuga ng likido, na naging anyo ng mga patay na bayani mula noon. Nang makita ang mga mukha ng mga pinatay na bayani, nais ng Soul Eater na makita ang kanyang mukha sa kawalang pag-asa. Bilang libangan lamang nito, ngunit dito niya nakitang may pagkakataon siya. Habang palapit ng palapit ang halimaw, hindi pa rin ito umatake. Bagkus ay lumabas ang panlalait at kasiyahan. Mas masaya ito kapag mas desperado ang kalaban. Lumalapit ang slime sa kanya. Walang hiya ka, hindi ko na kaya. Kahit mamatay pa ako, hindi ko kayang saktan ng isang bagay na mukha ng tao. May makakatulong ba sa akin? Hanggang sa tuluyang naging kampante ang Soul Eater. Bigla siyang inatake ng paralysis at poison. Hindi inakala ng halimaw na nagkukunwari lang ang biktima, na siya ang tunay na tanga. Napatawa ang bida sa eksena. Simula bata pa siya, ay sanay na siyang magkunwaring mahina. Muntik na rin niyang makalimutan ang sarili. Wala nang ang halimaw ang makakabase sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang poison skill sa slime. Ang pag-aatubili kanina ay peke lang. Kahit ito'y kaluluwa ng mga yumao. Basta't may hanggarang pumatay, dapat mamatay. Hindi siya magpapalambot ng puso. Ngumiti ang bida habang nakatingin sa Soul Eater. Pilit lumaban ang halimaw. Ngunit sa ilalim ng paralysis, mas bumibilis ang kamatayan. Nang mamatay ang Soul Eater, napalaya ang mga kaluluwang nilamon nito. Umanga sila sa paglalakbay ng bida. At inalay ang kanilang mga batong hiyas para sa kanya. Ang Dark Hero naman ay nakiusap sa bida. Natalunin ang kasuklam-suklam na Diyosa. At sa puso ng bida, matagal na siyang naglalagablab sa galit. Ang kanyang paghihiganti ay magsisimula na. Sa sandaling binuksan niya ang pintuan ng dungeon. Opisyal na nagsimula ang kanyang landas ng paghihiganti. Ito ang pinakaapi-apihang bida sa isekai na nakita ko. Hindi lang siya nagising na may walang silbing skill na mas masahol pa sa aso. At itinapon pa siya ng Diyosa sa dungeon, na may 100% death rate. Pero paano malalaman ng Diyosa na ang bayani na itinapon niya sa impyerno sa simula, ay nakabalik na sa ibabaw sa loob lamang ng 2 araw at kalahati?
at pinatay ang lahat ng halimaw sa dungeon. Ang kanyang level ay tumaas pa hanggang level 1789. At ang mas nakakagulat pa, ay nasa starter village pa rin ang mga kaklase niya. Ang tinaguri ang pinakamalakas na S-rank hero. Masaya na sa pag-abot ng level 18. Ang dark hero na nambuli sa kanya. Pagpatay lang sa ilang goblin. Akala niya siya na ang pinakamalakas. Hindi nila alam na nakalabas na ang bida. At nagplaplano ng maghiganti sa Diyosa. Una niyang ginawa ay suriin ang kanyang skills. Nang umabot na sa level 3 ang status abnormality skill, pwede na siyang mag-set ng partial paralysis at non-lethal poison. Kaya naghanap siya ng halimaw para subukan ito. Narinig niya ang kaluskos mula sa mga damuhan. Nakita niya ang 5 dark slime, na inaapi ang isang maliit na blue slime. Dahil sa laki nitong maliit, ito ay tinataboy. Ramdam ng bida ang sakit ng eksenang iyon. Dahil ganoon din ang nangyari sa kanya. Nang siya'y itinapon sa dungeon. Nang muntik ng maipit ang blue slime, hindi ito sumuko at lumaban. Pinilit nitong itulak palayo ang 5 dark slime. Humanga ang bida sa kanyang tapang. Kaya't ginamit niya ang paralysis sa lahat ng slime. At sinundan ito ng poison skill. Subalit sinubukan niya lang talaga ang epekto ng upgraded skill. Ginawa niyang non-lethal ang lason. At inalis ang paralysis ng iba. Pinalaya niya ang 5 dark slime. Pero hindi niya agad tinanggal ang paralysis ng blue slime. Akala nito mamamatay na siya. Ngunit may sinabi ang bida. Pasensya ka na at nahuli akong iligtas ka. Pero ang galing mo talaga. Kahit sa ganoong sitwasyon, lumaban ka pa rin. Talagang kahanga-hanga ka. Kapag gumalaw ka na ulit, huwag ka ng palulupig muli. Pagkatapos alisin ang paralysis, habang paalis ang bida, sumunod pala ang slime sa kanya. Akala niya'y nagkataon lang, pero napansin niyang tuwing humihinto siya, humihinto rin ang slime. Doon niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Kung pareho tayong itinakwil, bakit hindi tayo magsama? Kaya't naging magkaibigan sila agad. At ginamit niya ito bilang ikalawang mata. Para hindi siya atakihin sa likod ng hindi inaasahan. Pagkatapos ay binuklat ng bida ang libro ng Forbidden Magic mula sa dungeon. At natuklasan ang mga material para palakasin ang slime. Totoo ngang may paraan para i-enhance ang slime. Pagkatapos, sinabi niya sa slime, na ang landas na tatahakin niya ay landas ng personal na paghihiganti. Ibig sabihin ay maaari siyang mamatay kahit kailan. Handa ka pa bang sumama sa akin? Nagpalit ng kulay ang slime. Ipinakita ang determinasyon nitong sumama. Tulad ng inakala ng bida, naiintindihan nga ng slime ang wika ng tao. Pero syempre, hindi niya ito pasasamahin ng walang kapalit. Bilang kapalit, papalakasin niya ito. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, isang babaeng elf ang hinahabol ng 4 na tao. Habang papalapit ang mga kaaway, nauubos na rin ang kanyang lakas. Kaya't nagpa siyang makipagsabayan. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake. Pero hindi niya alam na nakasalubong muna ng mga kalaban ang bida. Ayaw sanang makialam ng bida. Pakiusap, palampasin niyo ako. Ayokong mamatay ng walang kabuluhan. Pero dahil sa kanyang mahinang kilos, mas lalo siyang ginustong patayin ng mga ito. Baka raw magkalat pa siya ng balita, kaya't nagdesisyon silang patayin siya. Habang inaatake na siya ng mga ito, hindi na siya nagpakabait. Napako sa takot ang natitirang 3, pero hindi na maawa pa ang bida. Sawang-sawa na siya sa kalupitan ng mga tao. Kaya't kahit tao, hindi niya nauurungan. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon kanina. Dahil hindi ninyo pinahalagahan, magkita na lang tayo sa impyerno. Kapag may pagnanasang pumatay, dapat tumbasan din ng pamatay. Ibig sabihin ay kaya kong pumatay ng walang pag-aalinlangan. Kahit patao ang kalaban. Nararamdaman ng slime na may ibang tao sa paligid. Kaya't nagpa siya ang bida na sumilip. Sa oras na ito, gulat na gulat ang prinsesa. Yung 4 na pinakamalakas sa bansa. Biglang nawala ang presensya, at sa isang iglap lang. Ibig sabihin ay napatay silang lahat ng sabay-sabay. Pinagpawisan siya ng malamig, bigla niyang naramdaman. Ang isang napakatinding presensya na papalapit. Nakakakilabot ang pakiramdam. Pati ang espiritong kasama niya ay nanginginig. May narinig siyang ingay mula sa likod. Agad siyang umatake, pero isa lang pala itong mahinang slime. Nang marealize niya ang nangyari, huli na ang lahat. Sinabi ng bida na wala siyang masamang intensyon. Gusto lang niyang mangalap ng impormasyon. Para makapagtanong siya, tinanggal niya ang paralysis sa ulo nito. Nang marealize ng dalaga na makakapagsalita na siya, agad niyang tinanong kung ano ang nangyari sa 4. Kapalit ng impormasyong alam niya. Sabi ng bida, pinatay lang daw niya. Nagulat ang dalaga, na napatay ng iisang tao lang. Ang 4 na tagapagtanggol ng sagradong dugo. Matapos mag-isip ng mabuti, sinabi niyang pwede siyang magtanong. Matapos niyang itanong ang lahat tungkol sa mundong ito, ipinakita niya ang scroll ng Forbidden Spell. At tinanong kung alam niya ang mga simbolo rito. Pero hindi ito pamilyar sa dalaga.
Sabi niya, ang ganitong sinaunang wika ay alam lang ng Forbidden Witch. At nakatira siya sa mapanganib na Golden Demon Beast Domain, ang pinakamapanganib na lugar sa buong kontinente. Ngunit sa tingin niya, kulang pa ito para masakliyan ang pagliligtas ng bida. Nais na sana niyang ialay ang sarili, pero agad siyang tinanggihan ng bida at iniwan siya kaagad. Ang paralysis ay mawawala rin sa loob ng ilang minuto. Pagkasabi ay umalis na siya nang hindi lumilingon, ni hindi man lang niya nilinggan ang